Ang tanong mga paps, kung ano yung mas magandang alagaan, tilapia ba o hito dito sa concrete pond? Yung tanong na yan mga paps ay sasagutin ko sa pamamagitan ng aking karanasan. Hindi na tayo gaanong magpaka-technical ngayon kasi nga mas mahirap intindihin pagka technical aspect yung ating tatalakayin. Sasagutin ko na lang sa pamamagitan ng aking karanasan. Mahigit na 2 taon na nag-aalaga ako ng hito. Straight from the point, mas magandang alagaan yung hito. Bukod sa mas matibay, ay nandyan yung fulfillment kapag nakikita mo na mabilis lumaki yung mga alaga. Doon sa karanasan ko sa tilapia, nabuhay ko naman sila ng 6 months. Pero bansot. Hindi siya lumaki dito sa aking concrete pond. Kasi nung bagong gawa itong aking circular pond, ang inalagaan ko dito ay tilapia. So, ang approach ko dito noon, traditional organic. Ang sinabi ko, kaya ko siyang buhayin. Then, mag-harvest ako 7 to 8 months. Pero nung nag 6 months na, doon ako nagkaroon ng problema. Kasi nagtag-araw na. Noong hindi pa nagtatag-araw, wala naman akong problema. Kundi, ang iniintindi ko lang kung paano ko sila palakihin ng maayos. Ayun nga lang, hindi ko sila napalaki ng maayos. Medyo ansot yung aking mga tilapia. Kaya yung natitira doon sa aking fish kill dito sa aking circular pond ay inilipat ko na sa aking earthen pond. Yun nakikita doon. Hindi masyado malaki yung aking earth pond pero at least nakikita ko maganda yung kalagayan ng aking mga tilapia doon. Kung mapapansin natin mga paps, kaya sinasabi ko na mas maganda na alagaan yung hito kaysa tilapia. Makikita nyo ito. Talagang sinadya ko na hindi palitan ng tubig nito. Para maipakita ko lang sa inyo kung gaano katibay yung mga hito ko kung malalaki na sila. Pero nung maliliit pa sila, talagang bine-baby ko din naman yan kasi maliliit nga sila. Talagang hindi ko hinahayaan na lumabo yung tubig. Pero nito, malalaki na sila. Ano na to? 7 months na to. Hindi pa rin nauubos. Tiniis ko talaga na 2 weeks hindi ako nagpalit ng tubig. Kaya kung makikita nyo, wala akong update sa aking vlog kung ano na yung nangyayari sa aking hito concrete pond. Kasi nga, tiniis ko talaga siya na gusto kong ipakita sa inyo na ang hito ay mas maganda na alagaan kaysa yung tilapia. Nilulumot na siya. Tapos, kung makita mo yung tubig, brown na siya. Wala ka na makitang hito dito. Ibig sabihin lang yan, napakatibay yung hito. Although, 2 weeks na akong hindi nagpapalit ng aking tubig ay survive pa rin sila. Kung ito, tilapia, ito, wala na. Lutang na lahat ng tilapia. Tinitiis ko siya pero inoobserbahan ko din naman. Syempre ayaw din naman akong mamatayan ng alaga. Inoobserbahan ko siya kasi ito, kapag kayong bumubula na yung tubig, ay tiyak ko na hindi na maganda yung tubig. Pero yan nakalubog pa rin sila. Tapos hindi bumubula yung tubig. Ibig sabihin, okay pa rin sa kanila yung tubig kahit malabo na siya. Ang punto ko dyan, sa ganitong klase ng setting, pagka medyo tinatamad tayong magpalit ng tubig, ay matibay pa rin yung hito kaysa tilapia. Kasi nung nag-aalaga ako ng tilapia, kapag hindi ako nakapagdari ng 2 araw, ano na sila? Lumulutang na, nagagasping na sila, yung umihinga na sila doon sa ibabaw yung mga tilapia. Nangihina na sila. Gusto ko lang kasing patunayan, kaya inabot ng ganyan na matibay ang hito sa concrete pond. Eto mga paps, yung ating tilapia na nandito na sa mud pond. Ang mga tilapia ko na nandito ay galing yan doon sa aking concrete pond. Eto yung mga survivors o yung natira na hindi namatay doon sa ating concrete pond nung mahal na araw. Oh, wala na paps. The end. Ano nangyari? Ayan naglutangan lahat ng tilapia ko. Umaga ng Biyernes Santo mga paps. Ito ang nangyari sa atin. So ito paps na natitira, hindi ko na to bibilangin. Ililipat ko na ito dun sa aking hukay, sa aking earthen pond. Kasi pagka dito, baka mamamatay na naman.
Oh, bigat. Ay. Ah. So, eto mga paps, ito natin ililipat yung mga nabuhay na tilapia natin doon. Ilagay natin dito. Tingnan natin kung mabubuhay to. Isusugal ko na to. Kasi doon sa circular pan natin, hindi maganda nangyari. Na. So mag-iisang buwan na nakikita ko na maganda yung lagay nila dito kaysa sa doon sa concrete pond. Itong earthen pond ko na to ay walang in and out ng tubig. Kasi nga nakita ko dati dito meron siyang bukal kaya pinahukay ko siya. So ito yung resulta ngayon. Hindi ako nagpapalabas ng tubig, hindi ako nagpapasok ng bagong tubig. Though ngayon, tag-araw na obserban ko lang na parang bumababa ng konti yung tubig pero hindi siya naiiga. Ang taas ng tubig nito, yung pinakamalalim nasa 1 foot pa din. Tapos doon sa gilid doon banda medyo mas mababaw. Nakita ko na mas maganda yung kalagayan ng ating mga tilapia dito kaysa sa doon sa concrete pond. Ito dati inabot na nga ito ng 6 months, mga bansot, maliliit. Pero ngayon nakikita ko parang lumaki na siya after 1 month. Balak ko na siyang palitan, i-harvest ko na to kahit medyo hindi pa harvesting size. Pero syempre, mga bansot na kasi to eh. Pero at least kahit papaano lumaki naman. Balak ko na siyang palitan ng bagong similya. Yung tanong mga paps na ano ba ang mas maganda? Mag-alaga ng hito o mag-alaga ng tilapia sa concrete pond? So batay sa aking karanasan, ang pipiliin ko hito. Hito ang aking aalagaan sa aking concrete pond. Pero kung mud pond, kahit alin dyan, walang tapon. Kumbaga, pwede nyong piliin kahit alin dyan. Mapahito, mapatilapia, kapag ka ganito na mud pond. O kaya yung tinatawag natin na earthen pond. Kasi talagang ito naman talaga yung natural na bahay ng mga isda. Mas nire-recommend ako ang hito pag sa concrete pond ka mag-aalaga. Kasi sa aking karanasan ay medyo maselan yung tilapia. Although mabubuhay mo siya, yung nga lang ang haba ng panahon bago lumaki. Hindi siya lumalaki gaano doon sa concrete pond. And ang worst, pag inaabot tayo ng fish kill, malalaki na yon. Yung hito, parang hindi ko pa nakita na nagkaroon ng fish kill na malalaki na. Pero doon sa tilapia, ay pwede silang mamatay kahit malalaki na dahil nga sa temperatura ng tubig. Temperatura ng tubig sa concrete pond ay pabago-bago. Depende yan sa panahon. Pagka malamig ang panahon, malamig din yung tubig sa concrete pond. Pagka mainit ang panahon, mainit din yung tubig sa concrete pond. So hindi na tayo gaanong ma-technical dito. Ang ikinukwento ko na lang sa inyo ay yung actual na karanasan. Once na inhulog mo na yung hito doon sa concrete pond mo, pag maayos yung pag-aalaga mo, malinis yung tubig mo, tiyak yon 2-3 months, at least meron ka nang ma-harvest dyan. Pwede ka nang mag-harvest, pwede ka nang magbenta kung gusto mo magbenta. Versus yung tilapia, mula nung day 1 na nilagay mo sa pond, yung 2 months, 3 months, wala ka pang makakuha. Iyon ang bentahe ng hito. Kasi meron silang fast grower. Malamang yung tilapia, meron din silang fast grower. Pero yung 2 months o 3 months, medyo parang malabo na magkaroon ka ng harvest. Kung meron man, ilang piraso lang. Samantalang yung hito, 2-3 months, ay madami ka nang ma-harvest yan. Kasi yun yung mga shooter na tinatawag nila. So yun ang kagandahan na isa. Tsaka yung advantage ng hito ay mas matibay siya sa init ng temperatura. Matibay din naman siya sa lamig. Kaso mo lang, pag malamig, tamad naman silang kumain. So parang napipigil yung paglaki. Pero pagka yung sakto lang yung temperatura ng tubig mo, 27 to 31 degrees, ay maganda yung paglaki ng mga hito. Ganon din naman dun sa tilapia. Yung nga lang, pagka sa concrete pond, ang obserbasyon ko, mas matagal talaga na lumaki. Kasi inabot na ng 6 months yung mga alaga ko bago nagkamatay yung iba dahil dun sa heat stroke. Wala pa akong nakukuhang ihaw doon. Samantalang dun sa hito, 2 months pa lang, pwede na akong mag-ihaw. 3 months, nag-iihaw na ako. So, yan mga paps, kung mamimili tayo ng aalagaan, kapag tayo ay mayroong concrete pond, hito ang pipiliin ko. Hindi ko sinasabing hito ang piliin nyo. Pero sa akin, sa aking experience, hito ang pipiliin ko. Ang issue lang doon, mas
mahirap i-market ang hito kaysa tilapia. Kasi yung tilapia halos lahat kumakain. Madaling i-market. Yung hito, mas mahirap lang yung market kasi hindi lahat kumakain. Siyempre, hindi naman tayo mag-aalaga ng milyon-milyon. 'Di ba? Yung kaya lang natin na i-market. Halimbawa, maximum 10,000 ganun. Tapos iyon, kailangan hindi sabay-sabay. Hindi isang bagsakan lang 'yon. Kailangan kung halimbawa may 10,000 ka, o sabihin nating 10 concrete pan diyan, gagawin mong staggered. Ang harvest mo every 15 days halimbawa. Then tuloy-tuloy lang 'yon. Every 15 days may harvest ka, ganun. Kasi nga yung hito mahirap i-market. So kung gradual lang yung harvest mo, yung hindi biglaan, at least hindi ka mahihirapan sa marketing. Hindi ko na gaanong tatalakayin yung mga technicalities. Basta ako, kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto kong mag-alaga ng hito sa concrete pond kaysa sa yung tilapia. Kasi naranasan ko na yan. Merong fish kill ang tilapia, yung halos lahatan patay dahil sa temperatura. Lalo pagka inaabot ka ng ganito, yung buwan ng March, April, May, napakainit. Kasi sa Pilipinas may summer time tayo, 'di ba? Summer season. Napakainit. So, mahirap i-maintain yung temperatura ng concrete pond kasi ina-adapt niya yung klima doon sa labas. Ina-absorb niya yung init doon sa labas. So, ibig sabihin pag mainit yung labas niya, na-absorb ng semento, mag-iinit din yung tubig ng concrete pond. So, yun ang nangyayari. Fish kill ang labas. Usapang fish kill, hindi lang sa concrete pond nangyayari yan. Kasi nung nagtitinda nga ako ng isda sa Maynila, malimit kong marinig sa mga traders, yung mga biyahero, na konti lang yung naaaning tilapia sa Batangas kasi merong fish kill. Bakit nagkakaroon ng fish kill? Kasi nga, bumababaw yung tubig, nagbabago yung temperatura ng tubig, ayun, bumababa yung oxygen level. Kaya, nagkakaroon ng fish kill. Ganon din dun sa concrete pond. Kapag bumabaw yung tubig mo sa concrete pond mo, o kaya mainit yung labas, yung talagang yung ganito, lakas-lakas ng sikat ng araw, i-absorb yan ng simento, yung init. Ngayon, tatagos naman dun sa tubig. Ngayon, kung medyo mababaw na yung tubig mo, kasi dapat nga 1 meter yung depth, di ba? Pero tayo naman, minsan hindi natin nakukuha yung 1 meter depth. Kaya, madali niya ma-absorb yung init sa labas. Kaya yon, maselan yung tilapia sa init. Sa lamig siguro, okay siya, matibay siya. Pero sa init, mahina yung tilapia. Kaya yun nagkakaroon ng fish kill. So, yan lang mga paps. Ang masya-share ko sa inyo, at least kahit papaano, nakapagbigay naman siguro ako ng konting tip kung ano yung aalagaan mo sa concrete pond, hito o tilapia. Pumunta ako sa hito, hindi dun sa tilapia. Although mas mas mahirap nga sabi ko na ibenta, pero may diskarte. Gradual lang yung harvesting. Huwag mong pagsabay-sabay na humulog. Kung maghulog ka ngayon ng 1,000, next 15 days o next month 1,000, tapos next month 1,000 para hindi sabay-sabay ang harvest mo. Hindi ka mahihirapan dun sa marketing habang wala ka pang contact trader. So, yan lang mga paps. Maraming sa inyong suporta. And mabuhay tayong lahat. Happy farming, babush!